Oh no, oh no. Sige, tama na. Naputin silang dalawa. Ako si Pasiano Rizal, hindi ako bayani sa mga aklat. Ako ang saksi. Nakita ko ang aking ina, inakay papuntang bilangguan. Sa walang sala, walang boses. Nakita ko ang aming lupa, kinuha ng mga praile habang ang hustisya'y nanahimik. At nang barilin ang katotohanan, kasama sina Gomez, Burgos at Zamora, alam kong susunod na ang aming lahi kung mananatili kaming tahimik. Kaya hinayaan kong umalis ang aking kapatid ang sumigaw para sa amin upang ang kanyang panulat. At ngayon, kung bakit siya pinatay, iyon ang dahilan kung bakit hindi kami kailanman tatahimik. Alam mo ba, Ibarra, hindi ka dapat magpasikat dito sa ating bayan. Ang iyong ama, isang ehere at suwail! Padre Damaso, sinasabi mo pa ba iyon sa aking ama? Na naging tapat na lingkod ng bayan at hindi nagkulang sa pagtulong sa mga nangangailangan? Tapat? Sinungaling! Kung talagang mabuti ang iyong ama, bakit sa tinuturing na erehe ng simbahan? Alam mo, ang simbahan ang may tunay na kapangyarihan dito sa bayan. At walang puwang ang iyong mga makabagong ideya nito. Hindi ko nais makipagtalo sa iyo, Padre. Ngunit hindi ko rin mapapayagang bastusin mo ang alaala ng aking ama. Gusto ko lamang ng katarungan para sa kanyang pangalan. Katarungan? Wala kang karapatang humingi niyan. Tandaan mo, Ibarra, habang naririto ka sa bayan na ito, ikaw ay nasa ilalim ng aming mga utos. Kami ang may kapangyarihan dito. Huwag mo muling bastusin ang pangalan ng aking ama. Kung wala ka ng respeto sa kanya, respetuhin mo ang aking presensya. Senyor Ibarra, maawa ka. Huwag nating gawing skandalo ang gabi. Huwag, Ibarra! Maawa ka sa aking ama! Napakarami na ang naging biktima ng mga Espanyol at mas marami pa ang mamamatay kapag hindi natin napigilan ang kanilang pang-aapi. Labanang ito, isusuong natin ang ating mga buhay sa Ilang araw mula ngayon, sa gabi ng 29, simulan na natin ang revolusyon. Ilabas niyo ang mga sedula. Pagmasdan ng munting papel ang umalipin sa ating lahat. Punitin ang sedula! Mabuhay si Dr. Jose Rizal! Mabuhay! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Mabuhay si Freno! Mabuhay! Ito po ang inyong pagkain. Maraming salamat po. Halika rito, Rizal. Sige po. Pepe, ito ang ating lihim na kasunduan. Pupunta ka sa Europa upang mag-aral ng medisina at upang gawin ang nararapat para sa ating bayan. Kuya naman. May iwan ako dito para mag-alaga kila Tatang at mamamahala sa ating bukirin. Hindi muna ako mag-aasawa. Kuya, bakit hindi kayo ang pumunta roon? Bakit ako ang papuntahin niyo? Dahil ikaw ang higit na makikinabang sa Europa. Dahil doon ay matututo ka at malaya mong maipamumukha ang baho ng pamahalaan ng mga Kastila dito. Doon marami ring mga Pilipino. Malayo niyong maisusulat ang tungkol sa mga kinakailangang pagbabago at katarungan mula dito sa ating bayan. Kuya, hindi pa ako handa. Pepe, hindi lamang ako ang may pasya nito. Pinag-usapan na namin ito ng mga ilang kapanalin. Papadalhan ka namin ng panggastos buwan-buwan. Pero kuya, sila nanang, hindi papayag yun.
Hindi muna natin sasabihin sa kanila. Malalaman din nila kapag nasa Europa ka na. Paano si Leonor? Pepe, ba't napakarami mong tanong? Ang sarili mo lang ba ang iniisip mo? Bepe, narito na ang pasaporte mo. Primera, klase yan. Salamat, Uncle. Gusto Mercado? Akala ko ba hindi ko nagagamitin ang pangalang yan? Sa ngayon lang yan. Para hindi ka kagad mapansin ng mga opisyales, baka pigilan ka nila. Para pagdating mo sa Europa, maaari mo ulit gamitin ang Rizal. Bepe, huwag mo kaming bibiguin. Maaari kaming umaasa sa mga magagawa mo doon. Sobra na ang pagkaapi ng ating bayan. Paalam, Pepe. Mag-iingat ka dun. Salamat, Kuya. Nang matapos ni Jose Rizal ang ika-4 na taon na pag-aaral ng medisina sa Universidad de Santo Tomas, tumungo siya sa Espanya upang doon siya patatuloy ang kanyang pag-aaral. Hindi niya nagustuhan ang paltrato ng kanyang mga profesor at ang mga Pilipinong estudyante sa UST kaya naisipan ipagpatuloy lamang ang pag-aaral sa ibang bansa. Inilihim na ito sa Prague at maging sa kanyang mga magulang na sina Teodora Alonso at Francisco Mercado dahil alam nito na pipigilan ang kanyang pag-alis. Ayon ang kanyang magulang na papuntahin si Rizal sa Espanya sapagkat inalala lamang nito ang kaligtasan ng anak. Maging ang kanyang minamahal na si Leonora Rivera ay walang alam sa kanyang desisyon dahil tiyak si Rizal na magkapapagtatago ito sa sikreto. Ang tanging nakakalam lamang ng kanyang paglalakbay ay si Naponciano na nagbalak ng kanyang pag-alis at si Antonio Rivera, ama ni Leonor Rivera, na kumuha ng kanyang pasaporte. Ang kanyang ginagamit na pangalan ay Jose Mercado at siya ay umalis ng Pilipinas noong 3 ng Mayo taong 1882 sakay ang barkong Salvadora. Ang layuning ni Rizal na pagpunta ng Espanya upang kumsilbahan ang buhay at kultura ng Espanyol na sumakop sa kanilang bayan at pati ang pag-aaral ng kanilang wikang industriya, rubyadno at batas ng kanilang pinapahiral. Habang ako ay nag-aaral sa Espanya, unting-unting lumalawak ang aking paningin sa mundo. Sa Universidad Central de Madrid, kinuha ko ang pagtatapos ng lisensyado sa medisina noong 1884 at doon din natutunan ang filosofiya at ang mga agham. Hindi lamang ang libro ang aking binasa. Aktibo akong sumali sa Sirkulo Hispano-Filipino kung saan nakipagpalitan ng mga ideya ang mga Pilipinong estudyante tungkol sa reforma sa ating bayan. Sa mga cafe ng Puerta del Sol, narinig ko ang mga usapan tungkol sa kolonyalismo na nagpasiklab sa aking damdamin laban sa pag-aabuso ng mga praile at opisyal. Sa gitna ng mga pag-aaral, nagsimula akong isulat ang No Limitangere, ang aking unang nobela na naglalahad ng mga karukhaan sa Pilipinas. Mula Madrid, nagpunta ako sa Paris upang pag-aralan ang ophthalmolohiya kay Dr. Luis de Wicker. At pagkatapos sa Heidelberg, Germany, kung saan naging pupilo ni Dr. Otto Becker. Doon natamo ko ang mga bagong kaalaman magpapagamot sa mata ng aking mga kababayan. Sa bawat lungsod, nakita ko ang yaman ng Europa, mga makina, paaralan at kalayaan na dapat ding maranasan ng Pilipinas. Ngunit hindi madali ang paglalakbay sa gitna ng tag-araw sa Barcelona. Nakipagkasiyahan ako sa mga pesta, supalit sa mga gabi, iniisip ko ang aking minamahal na si Leonor at ang malaking galit sa mga sumasakal sa ating bayan. Sa Germany, nakilala ko si Blumentritt na naging malapit na kaibigan at taga-suporta sa aking mga ideya. Sa wakas, noong 1887, umuwi ako sa Pilipinas na dala ang diploma, nobela at pangarap ng pagbabago. Makalipas ang ilang taon, nakatanggap na liham si Rizal galing kay Pasiano Rizal at Leonor Rivera sa Espanya. Pepe, ang kalamba ay winasak. Ang lupa ay hinagaw. Ang mga tao ay pinalayas. Walang hustisya para sa amin. Isulat mo ang aming sinabi. Huwag mong hayaan na manahimik ang katotohanan. Sa loob ng 11 taon,
Ikaw ang aking minamahal. Hindi kailanman pinalabo ng distansya ang ating natatanging ugnayan. Mga magkatabing kalsada na nagkukrus sa mahalagang sandali. Ikaw ang pinakamalapit sa aking puso. Sa edad na 13, nakilala kita sa boarding house ng aking mga magulang sa Santo Tomas. Ang pagkakaibigan ay namukadkad sa pag-ibig. Pinahalagahan ko ang iyong lakas, katalinuhan, katatawanan at kabaitan. Pinaglaban mo kami laban sa takot ng aking mga magulang sa iyong tatak na filibustero. Nagbabahagi kami ng mga lihim na liham gamit ang tinta ng asin. Pagkatapos ay mga kudigo nang umalis ka patungong Europa. Ang iyong pagkawala ay nagdala ng insomnia at mga pangarap tungkol sa iyo. Ang iyong liham sa Madrid noong 1884 ay nakantig sa akin. Isang bayang nabubuhay ang humahanga sa akin. Siya lamang ang mahal ng aking puso. Bumalik ka noong 1887 upang magpakasal. Ngunit lumipat kami sa Dagupan. Pinagbawal ito ng aming mga ama. Pinakasalan ko si Enrique Ping sa kagustuhan ni inay. Nanumpa na hindi kakanta, maagang pagkamatay, at ang iyong maliham ay tinahi sa aking damit panglibing. Jose, ikaw ang unang pag-ibig. Bagamat kasal na sa iba, ako pa rin si Lino Rivera na nagmamahal sa iyo hanggang sa huli. Paalam, Pepe. Muling bumalik si Rizal sa kanilang tahanan sa Calamba, dala ang saya at pananabik. Agad siyang sinalubong ng kanyang pamilya ng yakap at tuwa. Ibinahagi niya na ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang para sa pamilya, kundi upang itawid ang mga maling nadadanap sa kanilang lupa. Sa gitna ng biro at tawanan, nangako si Pepe na tutuparin ang kanyang pangako sa kanyang ina. Sa kanyang pagbabalik, muli nabuo ang init ng pamilya at ang kanyang paninindigan para sa bayan. Makalipas ang ilang araw, siya ay dinakip at itinapon sa dapitan. Apat na taon akong nasa dapitan at naging bahagi ito ng aking buhay. Naging guro ako, nagtuturo ng mga bata sa bayan. Naging doktor rin ako. Nagtayo ng klinika at nagbigay ng libreng serbisyo sa mga mamamayan. At sa mga gulong giniik, patuloy ang aking pag-aalala sa aking mga pangarap para sa bayan. Kay laking swerte at naabutan pa kita, Dr. Jose Rizal, na kahit kayo'y nakapagtrabaho na sa Espanya, pinilit nyo pa ring bumalik dito para gamutin kaming mga walang kaya. Mas gugustuhin ko pang gamutin ang sarili kong mga kababayan kaysa mga banyaga. Hindi po ba mas mababa ang tingin ng mga dayuhan sa tulad nating mga Indio, Dr. Rizal? Bukas ang kanilang isipan. Hindi tulad dito. Walang ibang iniisip kung paano tayo lalamangan at papatilinging ignorante. Ansya na po kayo, doktor, pero sukdulan talaga ang mga Kastilang yan. Pinipilit kaming magbayad ng buwis sa pinakamataas na halaga. Ang iba sa amin at sa pilitan, pagtatrabahuin sa paggawaan ng tulay simbahan. Wala kaming magawa kahit hindi ka lamang makayuko sa mga sundalo. Kami nilalatigo o hinahampas kahit hindi ka lamang makayuko sa mga sundalo. Kami nilalatigo o hinahampas. Mas masahol pa sa hayop ang kondisyon dito, senyor. Noong Disyembre 26, 1896, ilitis si Dr. Jose Rizal sa Intramuros at inakusahan ng rebelyon at sedisyon. Wala namang patunayan na siya ay lumahok sa armadong himagsikan, ngunit hindi naging patas ang paglilitis. Nanatiling kalmado si Rizal at iginiit na edukasyon at payapang reforma ang kanyang layunin. Sa kabila nito, inatulan pa rin siya ng kamatayan, isa malinaw na halimbawa ng kawalan ng katarungan sa kolonyal na pamahalaan. Nanang! Pagkamatay ko po, hingin niyo po ako ng aking bangkay, Nanang. Dahil baka itapon na lang nila ako kung saan.
Ibaon niyo po ako sa lupa, lagyan niyo ng isang bato at isang krus. Lagyan niyo ng aking pangalan, ang aking araw ng kapanganakan, at ang aking kamatayan. Yung lang po, nanang, wala na pong iba. Kung nanais niyo po ng lagyan bakod ang paligid ng aking puntod, maaari niyo pong gawin. Maraming salamat po sa lahat, nanang. Mahal na mahal ko po kayo. Regalo sa akin ito ng pamilya nila Tavera. Hihilingin ko po sa opisyal na ipadala sa inyo ito pagkamatay ko. There's something inside. Paalam, minamahal na tinubuang bayan, itinatanging lupain ng araw. Perlas ng silangang dagat, ang ating nawawalang Eden. Malugod kong ibinibigay sa iyo ang aking malungkot at tuyong buhay. At kung ito man ay mas maliwanag, mas sariwa, mas masigla, ibibigay ko pa rin ito para sa iyo. Ibibigay ko ito para sa iyong kapakanan. Sa mga larangan ng digmaan, nakikipaglaban ng may sigasig, ibibigay sa iyo ng iba ang kanilang buhay ng walang pag-alinlangan. Paalam mga magulang at kapatid, mga piraso ng aking kaluluwa, mga kaibigan noong bata pa ako sa nawawalang tahanan. Magpasalamat na ako ay nagpapahinga mula sa pagod na araw. Paalam, matamis na estranghero, aking kaibigan, aking kagalakan. Paalam mga mahal, ang mamamatay ay ang magpahinga. Bago niyo ako patayin, maaari bang humiling sa kahuli-hulihan? Maaari bang barilin niyo ako ng paharap? Imposible. Ipinag-utos sa amin ng general na barilin ka habang ikay nakatalikod. At kung gayon ay, maaari bang huwag ninyo akong barilin sa aking ulo? Kinagagala kitang makilala, Dr. Rosersa. Sa ngalan ng Hari ng Espanya, ay sino man magsisigaw ng kanyang boses na kasang-ayon sa kriminal ay paparusahan din ng kamatayan. Preparar! Itaas ang mga baril! Tutok ang baril kay Rizal! Sumatum is... Minamahal ko ang aking kawawang bayan at natitiyak kong mamahalin ko siya hanggang sa huling sandali. Kahit ang mga tao ay maaaring maging hindi makatarungan sa akin, ang aking kinabukasan, ang aking buhay, ang aking mga kagalakan. Lahat ng ito ay sinasakripisyo ko para sa aking pagmamahal sa Kanya.